Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, inyong Headliners Was. Huwebes, Kubre 6, 2025. Kiningin nyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taos. Kagkaroon sa mga Pangulong, di na lang. Mayor Raisa Treñas gin inspeksyon ang gina-renovate nga Iloilo Central Market. Panic never saves anyone during earthquake, suno sa Iloilo Provincial Health Office. 11 ka graduates ang 4 ka state university sa Western Visayas ug Negros Occidental. Top-notcher sa licensure exam for fisheries professional. Law of succession ipatuman sa DILG kasunod sa dismissal order nga ginpapanawag sa ombudsman sa pila ka opisyal sa Banwas ang Zaraga. Mga barangay sa Dumangas kinpaidalom sa community-based DRRM training. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa gina-renovate nga Iloilo Central Market si Iloilo City Mayor Raisa Treñas subong adlaw Oktubre 16. Ginusisa sang alkalde ang kahimtangan sa sulod sang mas ginpatahom nga merkado nga malapit na lang matapos. Nakigihinon-anon kag nagpangapiman kaupod sa pila ka vendor sa alkalde. Ginpasiguro naman ni Mayor Treñas ang pagsuporta sa programa para sa mga vendor sa good madumala sang maayo ang ilang negosyo. Natala na buksan ng Iloilo Central Market sa maabot ng Oktubre at 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panic never saves anyone during earthquake suno sa Iloilo Provincial Health Office. Detalye sang balita, Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Panic never saves anyone. Ini ang panugyan ni Dr. Maria Socorro Quinón, Provincial Health Officer sa Iloilo, sa mga pumuluyo sa Tion Sang Linog. Pahayag ni Dr. Quinón na bisan magamu ang sitwasyon sa Tion Sang Linog, ang pagpanik hindi makabuli sa pagsalbar sa kaugalingon. Gani panugyan niya, masundod ang drop, cover and hold. Gilayon nga magduko, magtapon sa inalom sa mapako, no matig ang alamesa, protektahan ang ulo gagliog, kag magpabili niya nagakapyo, tutong matapos ang pagtayog. Kung yan naman sa eskwelahan o opisina, panugyan ni Dr. Quinón sa pumuluyo, nga magpalayo sa mga bintana o sa mga estante nga mabugat, kag hindi magdalagan pagwa kung nagkapadayon pa ang linog. Kung sa condominium naman o sa mataas na building, hindi paggamit sa elevator. Kung yara sa buha sa Tion Sang Linog, magpalayo sa mga building, poste o linya sa mga kuryente kag magkagto sa open area. Pangayang ni Dr. Quinón nga kung magbutan na ang linog, dapat nga amat-amat nga magwa, sundon ang evacuation plan kag magbuli sa iban, pareho sa kabataan, ikulang kag may sablag sa langwas, magpangamuyo kag magpabili nga kalmado sa mga nagahulat sa masunod nga anunsyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 11 ka graduates ang 4 ka state university sa Western Visayas ug Negros Occidental, top-notcher sa licensure exam for fisheries professional.
Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 11 ka graduate sa mga state university sa Western Visayas kag Negros Occidental ang top-notchers sa October 2025 licensure examination for fisheries professional. Ang University of the Philippines Visayas nakapatubas ang 7 ka top-notchers, duha naghalin sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology kag lunsay may isa ang Capiz State University Dayaw Campus kag State University of Northern Negros. Ang 11 ka top-notchers sa rehiyon kag Negros Occidental ginalakipan ng Dive Vince Justin Volquirin de la Cruz kag Jose Leo Gaspar Forteliano sang University of the Philippines Visayas nga lunsay nag-rank number 2 nga may 91% ka rating. Rank number 3 nga may 90.25% nga rating si Giselle Dosano Alcantara sang University of the Philippines Visayas. Rank number 4 nga may 90% ka rating si Ricky Marks Garbanzos Ronamo sang State University of Northern Negros. Rank number 5 nga may rating nga 89.75% si Jasmine Salo Nosotros sang University of the Philippines Visayas. Parehong rank number 8 nga may rating nga 89% sanday Leslie Kate Tejero Macaling kag Andre Von Toro Emiliano Villarin nga lunsay graduate sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Samtang rank number 9 si Bea Bianca Torrelia Zampantoha sa University of the Philippines Visayas kag kaupo niya si Timothy Paul Briones Reynaldo sa Umuman nga Universidad. Rank number 10 naman si Christian Ombega Jimenez ang Capiz State University Dayaw Campus kag rank number 10 man si Cindy Servano Mandal sa University of the Philippines Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sang mga isda sa Iloilo nga B4 scholar kag magna cum laude sa kolehiyo top-notcher sa board exam. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat kaging pabili ni Leslie Kate Macaling sa Atabayan Tigbawan Iloilo ang publiko sa iya kaalam. Si Macaling nga bata sang isa ka mangisda anangin B4 scholar kag magna cum laude sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology kon ISUFIS. Siningkaron lang isa ang iya pangalan sa nagwa nga listahan sa mga top-notcher sa October 2025 licensure examination for fisheries professionals. Nakakuha si Macaling sang 89% nga rating nga ikawalo sa pinakamataas nga average score sa tanan nga nagkuha sang nasambit nga exam. Magluwas kay Macaling, pulo kay banta nga graduate gikan sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nalakip sa listahan sang mga top-notchers. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, law of succession ipatuman sang DILG kasunod sang dismissal order naging papanaog sang ombudsman sa pila ka opisyal sa Banwa sang Zaraga. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa iyon na mapatuman ang dismissal order halin sa ombudsman sa alkalde kag vice-alkalde sa Banwa sang Saraga. Ang una kay kaduha nga sanggulang bayan members sa Banwa magkatalo sa napakintuhan nga posisyon. Inangin pahayag ni Engineer Carmelo Orbista, Provincial Director sa DILG Santo sa Law of Succession sa Section 45 sa Philippine Local Government Code. So sa DILG Province, wala pa sila nakabaton sa kopya sa desisyon sa Ombudsman batukan ng Mayor Jofel Saldivilla, Vice Mayor Michael Omar Lacson, kag binaka SB members kag municipal officials. Dugang pa ni Orbista ang Office of the Ombudsman na ang magapatuman sa order sa taang DILG Iloilo ang magapasiguro sa smooth transition sa magabiya kay magkatalos ng opisyal. Matandaan ang dismiss sa Office of the Ombudsman sa pwesto Sanday Mayor Rosel Dibilla at Vice Mayor Lacson sa Banwa sa Saraga matapos matang nga guilty sa kaso ng grave abuse of authority. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PVOX nakamonitor sa pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Canlaon. Detalye sang balita, Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nakamonitor ang PIVO sa pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Kanaon sa Negros. Sa gibawang advisories ang PIVO, 81 ka volcanic tectonic earthquakes ang na-record sa Kanaon Volcano Network. Halin las 12 sa kaagahon, tutublas 10 ang aga sa Oktubre 16. Sandig sa MDOAS measurement sa Oktubre 15, sa average na 1,879 tons per day, ang volcanic sulfur dioxide emission sa summit crater sa Kanaon, malapit sa medium-term average na 1,830 tons per day, hari pa sa Enero 1 sa tuig. Gimpalang sa PIVO sa ini nga mga parameter nagapakita sa pagpara sa volcanic gas emissions nga posible magresulta sa pagtaas ng pressure kag paghubag o pag-swelling sa interface ng bulkan kag may posibilidad na magresulta sa moderately explosive eruption. Panungdong sa PIVO na nagapagina sa alert level 2 ang status ng bulkan Kanaon o kunyara ini sa status ng increased unrest. Dugang pa ang pagtaas ng weekly events posible magresulta sa mas mataas na posibilidad sa stem-driven o phreatic eruptions o kung short-lived weak to moderately explosive eruptions sa summit na maka-generate sa mga life-threatening volcanic hazards kapare sa pyroclastic density currents, ballistic projectiles, ashfall, rockfall kag iban pa. Rekomendasyon sa PIVO sa mga pumuluyo sa sulod sa 4 km permanent danger zone na kinahanglan magpabiling na evacuated kag ang mga yara naman sa sulod sa 6 km radius halin sa summit crater dapat magpabiling na vigilante kag handa sa tiyon nga maglala ang kahimtangan sa bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Muen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kompleto sang 44 ka partisipante alin sa 12 ka barangay sa Dumangas ang 3 ka adlaw nga community-based disaster risk reduction and management training sa Civil Defense Western Visayas. Ang paghanas nakatutok sa pagpapaskog sa community-based disaster preparedness kag mapasangkad man ang ila kapabilidad sa DRRM planning kag response. Ang training gin facilitates ang Civil Defense Western Visayas kaupo ng Department of Social Welfare and Development UP Visayas kag PDRRM o CAPIS. Pinagi sining inisyatibo paday ng OCD6 sa pag-empower sa mga komunidad gamay resilient kag proactive sa disaster risk reduction and management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang ng isa ka estudyante matapos mabungguan sa motorsiklo malapit sa exit ng WVSU Medical Center sa DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Suno sa isa ka residente nga nakakita, nagpundo pa ang driver sa motorsiklo apang sa nakita ang sitwasyon sang biktima gilayon ini nga nagpalagyo. Sa karon gindala ng biktima sa ospital kag stable na ang kondisyon. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang suspect nga residente sang barangay Montenola, Haro, Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigay ng Police Regional Office Negros Island Region sang send-off ceremony. Para sa Oplan Tawid ukon tendering assistance with integrity and dedication program ug magatagbulig sa mga pamilya nga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa Bogo City, Cebu. Sa patigayunon nga relief mission, magapadala ang PRO-NIR sang 3,501 kilos ang bugas kag 48 ka kahon sang assorted goods kag essential items. Ang relief goods igahatag sa mga residente sang Bogo City bilang bulig sang PRO-NIR kasunod sang linog nga nagtayog sa lugar. Suno kay Police Regional Office 6 Negros Island Region Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang relief goods nga ipanagtag simbolo sang paglaom nga malampuwasan sa mga residente ang epekto sang kalamidad sa ila. Nagapati si General Ibay nga hindi lang pagpatuman sang kalinong kagatawhay ang ila katungdanan, pati ng pagbulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3 ka kilo nga dried marijuana kag high-grade marijuana cash ang nakumpiska sa kapulisan sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Zone 3 Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Ang nadakpan nga suspekin kilala nga si alias Toto, 16 anyos kag residente sang Iloilo City. Sunog kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan, ang pagdakop sa minor de edad isa ka panumdom nga dapat gid bantayan kag yan sa mga ginikanan ng ila kabataan. Gin panugyanan naman ni Ligan ang mga pamatanon nga pilion ang pangabuhi nga malayo sa illegal nga droga kag mangin produktibo nga katapos ang sosyudad. Sa karon ng minor de edad diara sa kustudiya sang CSWDO sa Balay Dalayunan, La Paz, Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Panaton nga balita, National Reintegration Network Caravan gindala sa Department of Migrant Workers 6 sa Capiz. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Gindala sa Department of Migrant Workers o ang DMW Region 6 ang National Reintegration Network o ang NRN Caravan sa probinsya sa Capiz bilang kabayan sa commitment sa ahensya na buligan ang mga overseas Filipino worker o OFW sa ilang pagbalik-iwan sa komunidad. Giniwan ang Balik Capiz, Balik Pag-asa at Reintegration Caravan for OFW sa Robinson Mall, Rojas City. Nanuway tungay ng serbisyo ang gintayaan sa caravan na nagatulo kasaktong ang kinanglanan sa mga balik OFW kapareho sa programa sa palangabuhian, literacy, employment opportunities, skills enhancement, business development assistance, counseling, legal advice kag welfare support. May dipamtang man nga service desk sa mga national government agency kag local partner para maghatag sa assistance o guidance sa mga OFW kag ilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 6 milyones pesos nga social pension ginrelease ang DSWD Field Office sa mga social pensioners sa Oton, Iloilo. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Gindala, nag-release ang masobra 13.6 million pesos na stipend para sa mga social pensioners sa Oton, Iloilo ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbato ng 4,540 ka indigent social pensioners ang damlag lang sa 3 million pesos para sa ika-4 na quarters ng 2025. Ang mga benepisyaryo kita sa 37 ka barangay sa Oton. Isa sa mga benepisyaryo sa social pension program ang 80 anyos na si Rogelio Indencio. Payang kay Indencio, gagamiton niya ang nabato niya stipend para sa daw nga panggasto pareho sa pagkaon sa sulod sa balay at restuson sa iyang mga apo. Ang social pension program nagatuloy nga maghatag sa pulinan na stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakitin o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabato nga financial assistance halin sa ilang himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. So, Iloilo City ginpasidunggan nga best performing peso sa pungsod. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yung kilala ang peso Iloilo City bilang National Best Performing Peso sa pusod kag isa na ka Hall of Famer ang pasidungog ang nabaton sa syudad sa gidiwat ng National Peso Congress sa Tagaytay. Ang peso Iloilo City ang nakamunuan ni Gabriel Felix Umadhay na nagbaton sa pasidungog sa Highly Urbanized City category. Ini na ikatatlo nga tuig na nakabaton sa peso Iloilo City sa Nasambit Award kaso naging kilala nga Hall of Fame sa Dole kag BLE. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang expo sa SM City Iloilo ginbuksan na sa publiko. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Ginbuksan na sa publiko ang Aklan Product Expo 2025 hangtang sa Activity Center sang SM City Iloilo. Sa Department of Trade and Industry kundi Aklan Provincial Director Romel Amihan, ang aktibidad ginapasakupan sa 36 ka aklanon micro, small and medium enterprises nga nagapasundayag sa pila ka mga ginapabuga nga produkto sa probinsya nga human sa pinya, abaka, lubi kag ban pang raw materials. Bida man ang mga produkto sa pottery, fashion and wearables kag processed food. Dugang pariyamihan, katiwan sa expo nga mapabaskog ang karon nga merkado sa mga magagnay nga negosyante sa Aklan, samtang ginapapag-on pa ang ilan na ituhay nga market potential. Target sang Ditay Aklan nga makatipon siyang 3.3 million pesos kita sa 5 kadlaw nga aktibidad. Ang Aklan Product Expo magalawig tubtob Oktubre 19, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Sa nagabags ang dugo na kolekta sa giniwat nga bloodletting drive sa Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Iloilo. Detalye sa balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Nakakolekta sa 60 kabags ang dugo sa giniwat nga bloodletting drive sa Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Iloilo. Agad sa nagumit sa dugo ang mga empleyado sa ospital kag ina pamilya, prenatal kag mother's class participants, kag PNP personnel sa 603rd Company Regional Mobile Force Battalion 6 Guadalupe sa Hanimay. Ang bloodletting ang ginhiwa sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag ginpangunahan ni Jose Salomon Bernabel Ladio, Blood Donor Recruitment Officer kag Jihan Pinyo, in-charge sa blood bank sa hospital. Ang bloodletting drive kabahin sa 5 monthly campaign sa hospital nga dugo mo kabuhi ko. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Oktubre 6, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.